Magandang araw, mga ka-amazing. Handang-handa na ba kayo para sa isang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay? Isang kwento ng dalawang magkapatid na sina Lisa at Marco na sa kabila ng mga paghihirap, pananakit at panlalait ng ibang tao ay nagtagumpay at nagbago ang kanilang buhay. Ang kwento nila ay isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan at pangarap na magtagumpay sa buhay. Kaya mga ka-amazing, samahan ninyo kami sa kwentong puno ng inspirasyon at pag-asa. Huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para mas marami pa tayong matulungan sa pamamagitan ng mga kwento natin. Huwag palampasin dahil ang kwentong ito ay magsisimula na. Ang Bayan ng Pag-asa, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang kwento mo, kwento ng bayan. Sa isang baryo sa tabi ng bundok sa probinsya ng Batangas, naninirahan ng magkapatid na sina Liza at Marco. Si Liza, ang panganay, ay 22 taon gulang at si Marco ay 18 gulang. Mula pagkabata, hindi pa man sila nakararanas ng maginhawang buhay. Matagal na nilang naramdaman ang pighati ng pagiging mahirap. Walang tatay na magsisilbing gabay at ang kanilang ina ay isang masipag na tindera ng gulay sa palengke, ngunit hindi pa rin sapat para itaguyod ang kanilang pangarap. Madalas silang laitin ng mga kamag-anak at ng mga kapitbahay. Walang pag-asa ang mga batang yan, sabi ng iba. Hanggang dun na lang ang buhay nila, walang patutunguhan, anang ilan. Isang araw, nang dumaan ang kanilang mga magulang, pinagmumura pa sila ng kanilang ina. Ano bang klaseng buhay ang binibigay ninyo sa akin? Magtulungan nga kayo. Sigaw ng kanilang ina na halos mawalan na ng pasensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng panlalait at paghihirap, nagpatuloy silang magsikap. Si Liza, habang abala sa mga gawaing bahay, ay nagsimulang magtinda ng mga kakanin sa mga bayan sa kalapit lugar. Si Marco naman ay nagsimula ng mag-aral sa isang libreng kursong pang-computer sa isang non-profit organization. Isang gabi, habang naglalako si Liza sa isang bayan malapit sa kanila, nakatagpo siya ng isang estranghero na nagbigay sa kanya ng maliit na halaga ng pera bilang tulong sa kanyang negosyo. Wala nang ibang makakatulong sa inyo kundi kayo lang, sabi ng estranghero bago umalis. Nang bumalik si Liza sa kanilang bahay, hindi siya makapaniwala sa kanyang naranasan at simula noon, naging inspirasyon na niya ang mga salitang iyon. Samantala, si Marco ay hindi rin nagpahuli. Nagsimula siyang magtulungan sa mga proyekto ng kanilang komunidad at naging mentor ng mga kabataang nais matutong gumamit ng teknolohiya. 1 taon ang lumipas at makikita na nilang unti-unti ay nagbabago ang kanilang buhay. Pero hindi rin sila nakaligtas sa mga balakid. Ang magulang nila patuloy na ipinagwalang bahala ang kanilang mga tagumpay at patuloy nilang nararamdaman ang mga saloobin ng kanilang mga kababayan na hindi sila tinatangkilik. Mga 5 taon ang lumipas at sa kabila ng lahat ng paghihirap, nakapagpatayo si Liza ng isang maliit na kakanin business at si Marco ay nakapagtrabaho bilang isang IT consultant. Nakita nila ang epekto ng kanilang sipag at dedikasyon, ngunit hindi pa sila kontento. Sa mga sumunod na taon, nagbalik loob sila sa mga tao at komunidad na minsan ay hindi naniwala sa kanila. Ngayon, dumaan na ang 10 taon at nagsimula ng mangyari ang kanilang matagal na pinapangarap. Si Liza bilang isang matagumpay na negosyante at si Marco bilang isa sa pinakamagagaling na IT consultants ay nagdesisyon na balikan ang mga tao at maging inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang lugar.
Habang nagbabalik tanaw sina Liza at Marco sa kanilang mga naabot, naramdaman nilang may mga bagay pa silang kailangang ayusin. Alam nilang hindi sapat na magtagumpay lang sila sa buhay, kailangan nilang matulungan din ang mga taong nagpasakit sa kanila upang magbago ang kanilang pananaw. Isang araw, nagdesisyon si Liza na mag-organisa ng isang community gathering sa kanilang bayan. Gusto niyang ipakita sa mga tao na kaya nilang magbago at makapagsimula muli, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga tao na hindi naniwala sa kanila noon. Habang abala si Liza sa pagpaplano, si Marco naman ay nakatanggap ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Marco, ako si Mang Tonyo. Naalala mo pa ako?" Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Agad na naalala ni Marco si Mang Tonyo, ang dating kapitbahay nilang nanggugulo sa kanila at walang sawa sa panlalait kay Marco. "Oo, Mang Tonyo, anong maitutulong ko sa inyo?" Tanong ni Marco. "Ilang taon na ang lumipas, Marco, at alam ko na marami akong pagkakamali sa iyo. Nais ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan ko," sagot ni Mang Tonyo. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Isang matamis na tawa ang sumunod mula kay Marco bago siya nagsalita. "Marami kang nasaktan, Mang Tonyo. Pero kung tunay mong gustong magbago, nandito kami para magtulungan." Nagkausap sila ng ilang araw at nakipagkita si Marco kay Mang Tonyo. Nang magkita sila, hindi na ang mga salitang masakit ang narinig mula kay Mang Tonyo, kundi mga salitang nagsasabing humingi siya ng tawad at nagpasalamat sa mga pagkakataon na naisip niyang magbago. At sa mga sumunod na araw, nagpasya silang magtulungan upang makapag-ambag sa mga proyektong makikinabang ang buong komunidad. Si Liza naman, nang matapos na ang paghahanda ng kanyang community gathering, ay ipinatawag ang mga dati nilang kapitbahay at mga kamag-anak na minsang nanlait sa kanila. Sa kabila ng kaba, nakita ni Liza ang mga nagmumulang mata ng mga tao sa paligid. Minsan, ang mga pagdududa at panlalait ay nagiging dahilan ng pagnanais na magtagumpay. Hindi kami nagtagumpay dahil sa galit, kundi sa sipag at pagnanasa na magbago at matulungan ng iba. Hindi nagtagal, naging isang malaking kaganapan ang community gathering. Ang mga taong dating walang malasakit sa kanila ay nagpakita ng suporta at nagbigay ng mga handog na maaari nilang gamitin sa kanilang mga proyekto. Dito rin nagsimula ang isang malalim na pagbabalik loob mula sa mga taong hindi naniwala sa kanila at natutunan nilang ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong komunidad. Habang ang mga magulang nila ay unti-unting nakaramdam ng pagsisisi sa mga ginawa nila noon, nagsimula silang tanggapin ang mga anak nilang hindi nila pinansin. Si Liza at Marco na ngayon ay may mga negosyo at isang malalim na respeto mula sa kanilang bayan ay nagsimulang maging gabay sa mga kabataan at komunidad na nais magtagumpay tulad nila, ngunit hindi pa rin tapos ang kanilang kwento. Habang tumataas ang kanilang antas sa buhay, natutunan nila na ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. At sa kabila ng lahat ng pagdududa at panlalait na kanilang naranasan, nagpatuloy sila sa pagiging inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap at naglalakbay tungo sa mas magandang bukas. Habang patuloy na umuusbong ang buhay ni Liza at Marco, hindi nila nakalimutan ang kanilang misyon upang makatulong at magbigay pag-asa sa mga tao sa kanilang komunidad.
naging masigasig sila sa pagtuturo sa mga kabataan ng mga mahahalagang aral na kanilang natutunan, pagtitiyaga, pagkakaisa at pagpapatawad. Isang araw, habang binabaybay ni Liza ang kalsadang patungo sa kanyang negosyo, nakita niyang may grupo ng mga kabataan na nag-aaway. Nagsimula silang magtulungan at mapansin ni Liza ang isang batang lalaki na tila natatakot at nawalan ng pag-asa. Nilapitan niya ito at tinanong, "Bakit ka nag-aaway, bata? Anong nangyari?" Sumagot ang bata, "Wala pong magtuturo sa amin, ate. Wala po akong makitang makakatulong sa amin." Nakita ni Liza ang kalungkutan sa mata ng bata at nagsimula siyang magbigay ng ilang mga payo, pati na rin ng mga proyekto kung saan maaaring magtulungan ang mga kabataan ng kanilang komunidad upang magtulungan at magbago ng buhay. Si Marco naman ay naging mentor ng mga kabataan sa teknolohiya, nagtuturo sa kanila kung paano magsimula ng kanilang mga negosyo at kung paano magamit ang teknolohiya sa tamang paraan upang mapabuti ang kanilang buhay. Ang simpleng gabay na ibinibigay nila sa bawat kabataan ay nagiging isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Isang taon pagkatapos ng matagumpay na gathering, ang komunidad ng kanilang bayan ay nakakita ng mga malalaking pagbabago, hindi lamang sa aspeto ng ekonomiya, kundi pati na rin sa mentalidad ng bawat isa. Mula sa pagiging isang baryo ng mga tao na naghihirap, ngayon ay nagsimula silang magtagumpay at magtulungan. Ang mga dating hindi naniwala sa kanila, naging mga pangunahing taga-suporta ng kanilang mga proyekto at nagsimula ng magtulungan para mapabuti ang kanilang bayan. Isang gabi, habang sila ay nagkakaroon ng salu-salo sa bahay ni Liza, pinagmumuni-muni ni Marco ang lahat ng kanilang pinagdaanan. "Alam mo ate, hindi ko inisip na makararating tayo sa ganitong punto. Tandang-tanda ko pa ang mga araw na kinukutya tayo ng mga tao parang walang pag-asa," sabi ni Marco habang tumitingin sa kanilang mga kababayang dumalo. Si Liza na may ngiti sa labi ay sumagot, "Oo Marco, pero sa bawat pagkatalo natututo tayong magtulungan. Ang tagumpay natin ay hindi lang sa atin kundi sa buong bayan. Sila rin ay naging bahagi ng ating kwento." Habang patuloy ang kanilang pag-unlad, nagsimula silang magtulungan upang mapalawak pa ang kanilang mga proyekto. Nais nilang magtayo ng isang paaralan na magtuturo hindi lamang ng mga praktikal na kaalaman, kundi ng mga aral sa buhay, pagtitiyaga, determinasyon at pagmamahal sa kapwa. Habang ang mga tao sa kanilang bayan ay nag-aangat, natutunan nila ang pinakamahalagang aral. Hindi sapat na magtagumpay. Kailangan ding ibalik ang tagumpay sa mga taong nagbigay sa kanila ng lakas at nagbigay ng pagkakataon. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagkalinga at pagpapatawad. At sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang buhay ni Liza at Marco ay patuloy na naging inspirasyon sa buong bayan. Mula sa pagiging mga batang tinuligsa, ngayon ay nagsilbing ilaw sila sa landas ng iba. Ngunit hindi pa rin nila nakalimutan ang mga panahong iyon, ang mga araw na puno ng sakit, pero nagbigay daan sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Sila ay nagsilbing halimbawa na hindi ang kahirapan o ang nakaraan ang magdidikta ng iyong tagumpay, kundi ang iyong determinasyon, sipag at malasakit sa kapwa. Habang patuloy na lumalago ang kanilang mga proyekto, isang araw, isang malaking hamon ang dumating sa buhay ni Liza at Marco. Ang lokal na gobyerno ng kanilang bayan ay nagpasya na magtayo ng isang malaking commercial complex sa kanilang lugar na magdudulot
ng malawakang pagkawasak sa mga maliliit na negosyo, kabilang na ang negosyo ni Liza. Isa itong matinding dagok at nag-alala ang lahat ng mga tao na baka mawalan sila ng mga oportunidad at kabuhayan. Nagkaroon ng isang pulong sa barangay upang talakayin ang proyekto at dito ay naroon ang mga taong dati nilang nakasalamuha at nanglait sa kanila. Pinuno ng mga usap-usapan, ang mga tao ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon at nagkakaroon ng pagkakabahagi. Sa isang kanto ng pulong, isang matandang lalaki na dating kapitbahay nila ang nagsalita. Mahalaga ang mga negosyong tulad ng kay Liza at Marco. Kung matutulungan tayo ng mga proyekto nila, makikinabang ang lahat. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila, hindi nagpatinag si Liza. Naglakad siya papunta sa harapan, nagsimula siyang magsalita. Marami po kaming pinagmulan at hindi po kami natatakot magtanggol sa aming mga pangarap. Ang aming negosyo ay hindi lang para sa amin, kundi para sa bawat tao sa komunidad. Kung nais po natin ng tunay na pagbabago, kailangan natin magtulungan, hindi magtulungan laban sa isa't isa. Ang mga salita ni Liza ay naging isang hamon sa mga tao. Ang mga magulang nilang hindi naniwala sa kanila noon, pati na rin ang mga kababayan nilang naglalait ay nag-isip ng malalim. Unang beses nilang nakita si Liza at Marco hindi bilang mga batang walang pag-asa, kundi bilang mga lider ng komunidad na may malasakit. Habang nagpatuloy ang pagtatalo sa pulong, napansin ni Marco na ang mga mata ng mga tao ay puno na ng takot. Nandyan pa rin ang mga dating nanlait, ngunit may mga bagong mukha na nagbigay ng kanilang mga opinyon. Ito na ang pagkakataon para tayo ay magkaisa, sabi ni Marco. Kung ang mga bagong proyekto ay magdudulot ng mga pagbabago, dapat ito'y maging pagkakataon na magtulungan tayo at maging bahagi ng pagbabago. Nakita ng mga tao ang kanilang sinseridad. Hindi nila nais magtayo ng mga pader sa pagitan nila at ng kanilang bayan. Nais nilang ipakita na ang bawat isa ay may bahagi sa tagumpay at ang bawat negosyo ay may paggalang na nararapat. Sinimulan nilang magpulong-pulong at magtulungan upang magkaroon ng mas maayos na plano at proyekto na makikinabang ang bawat isa at hindi lang ang malalaking kumpanya. Sa pagtatapos ng pulong, nagkasundo sila na hindi mangyayari ang proyekto kung hindi ito makikinabang ang bawat isa at magiging bahagi ito ng mas malaking plano na magdadala ng pag-unlad sa buong bayan. Si Mang Tonyo, na dati nanlait kay Marco, ay isa sa mga unang lumapit sa magkapatid. Huwag niyo kaming iwanan. Anak, alam kong maraming pagkakamali, pero nais kong maging bahagi ng inyong tagumpay. Ani Mang Tonyo, ang matandang kapitbahay na unang nagpasimuno ng pagbabago sa kanilang pananaw. Sa kanilang pagpupunyagi at pagsasama, napatunayan nila na ang tunay na pag-unlad ay nangyayari lamang kapag ang bawat isa ay may malasakit at walang naiiwan. Ang mga dating nanlait sa kanila, nagbalik loob at nagsimula na rin magbigay ng suporta at tulong sa mga proyekto ni Liza at Marco. Dahil sa kanilang kabutihan at malasakit sa iba, ang komunidad na dati ay puno ng pagkakawatak-watak ay nagsimulang magbago. Ang mga kabataang dating nawalan ng pag-asa ay natutong mangarap muli at ang bayan ng Batangas ay unti-unting umangat. Hindi lang sa ekonomiya, kundi sa pagbuo ng isang komunidad na tunay na magkakapit-bisig. At sa huling gabi ng kanilang kasiyahan habang nagdiriwang ang buong komunidad, nag-usap sina Liza at Marco. Hindi pa natin tapos, sabi ni Marco, habang masayang nakatingin sa kanilang tagumpay.
Mahalaga ito, Marco, dahil sa tulong ng bawat isa, natutunan nating magpatawad at magtulungan. Naging aral ang lahat ng ito. Si Liza ay ngumiti at tumingin sa kanilang bayan. Hindi ito ang wakas. Ito ang simula ng mas marami pang tagumpay, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga naglakbay kasama tayo. Ngunit, sa kabila ng lahat ng mga pagbabago at tagumpay, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagmulan. Sila ay patuloy na nagsisilbing ilaw sa mga kabataan, gabay sa mga nawalan ng pag-asa, at handang magtulungan para sa mas maliwanag na bukas. Isang araw habang si Liza at Marco ay nagmamasid mula sa itaas ng burol kung saan matatanaw ang kanilang bayan, nakaramdam sila ng isang malalim na pagkasiyahan. Ngunit alam nila marami pang pagsubok ang darating. Sa kabila ng kanilang tagumpay, may mga usap-usapan pa rin na hindi naiiwasan. May mga natitira pang tao na hindi lubos matanggap ang kanilang pagbabago at may mga bagong hamon na lumitaw na patuloy na susubok sa kanilang pagtutulungan. Habang ang bayan ay patuloy na umaangat, nagkaroon ng isang hindi inaasahang suliranin. Ang isang malaking kumpanya mula sa Maynila ay nagpasya ring magtayo ng isang factory sa kanilang bayan. At hindi tulad ng ibang proyekto, ang planong ito ay magdudulot ng malawakang pagkasira sa kalikasan at mga kabuhayan ng mga tao. Ipinakita ng kumpanya ang kanilang lakas sa pamamagitan ng mga legal na hakbang at mga kasunduan na mahirap lusutan ng mga lokal na negosyante. Napagdesisyunan ni Liza at Marco na makipagkita sa mga kinatawan ng kumpanya at tiyaking hindi lamang ang negosyo nila ang magiging biktima kundi ang buong komunidad. Nais nilang ipakita na ang tunay na negosyo ay hindi lamang nakatuon sa kita, kundi sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga mahihirap at ng kalikasan. Habang nagkakaroon ng pulong sa munisipyo, nagsimula si Liza na magsalita. Hindi po kami tumututol sa progreso, ngunit hindi po kami papayag na ang mga malalaking proyekto ay magdudulot ng kapahamakan sa aming kalikasan at sa mga puok kung saan kami nanggaling. Ang mga negosyo po namin ay hindi lang negosyo, kundi bahagi ng buhay namin. Kung ito po ay mawawala, ang mga tao sa aming komunidad ay mawalan din ng pag-asa. Habang nagsasalita si Liza, hindi nakaligtas kay Marco ang mga mata ng mga kinatawan ng kumpanya. Kitang-kita ang mga halakhak at mga ngiti ng kanilang mga kasamahan sa negosyo, ngunit hindi ito nakatago kay Marco. Ang mga reaksyon ng mga kinatawan ng kumpanya ay tila nanlilibak sa kanilang mga paninindigan. Hindi ba't ito ang kasalukuyang takbo ng negosyo? Sa inyong antas, hindi ba't ang pinakamahalaga ay ang kita? Tanong ng isang kinatawan ng kumpanya. Si Marco na hindi na makapaghintay ay tumayo at nagsalita. Kami po ay hindi ang karaniwang mga tao na tanging kita ang iniisip. Ang aming layunin ay higit pa sa kalakalan. Ito po ay para sa kapakanan ng aming bayan at sa mga susunod na henerasyon. Nakita nilang ang kanilang mga salita ay nagsimulang magdulot ng epekto. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nakapaglatag si Liza ng mga alternatibong solusyon, kabilang na ang mga proyekto na magbibigay trabaho at oportunidad sa mga tao, pero sa paraang hindi makakasira sa kalikasan at hindi magsasakripisyo ng mga lokal na negosyo. Sa huli, nagdesisyon ng kumpanya na baguhin ang kanilang plano at dumaan sa masusing pag-aaral upang masiguro na ito ay hindi makakasira sa komunidad.
Matapos ang mahirap na negosasyon, nagpasalamat ang mga tao sa komunidad sa mga pagkilos ni Liza at Marco. Ang kanilang pagiging tapat at matatag na pinuno ay nagbigay pag-asa at inspirasyon sa mga tao sa kanilang bayan. Isang linggo ang lumipas at nagsimula na naman silang magtulungan, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa kalikasan at para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa gitna ng mga pagsubok, patuloy na lumalakas ang kanilang komunidad at si Liza at Marco ay patuloy na nagsisilbing gabay at modelo ng kabutihan at malasakit. Nakita nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay lamang sa material na bagay, kundi sa pagiging bukas sa pagbabago, sa pagtutulungan, at sa pagbabalik loob sa mga tao at komunidad na nagsilbing sandigan nila. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa ibang bayan at sa mga kabataan sa buong bansa. Ipinakita nila na ang bawat hamon ay may solusyon at sa bawat tagumpay ay may kasamang pagkalinga at pag-ibig sa kapwa. Sa pagtatapos ng kwento, nakita nilang ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng yaman, kundi ang pagbuo ng isang komunidad na may malasakit, pagkakaisa at pagtulong sa bawat isa. Habang patuloy ang kanilang tagumpay at ang komunidad ay umaangat, nagkaroon ng isang malaking proyekto si Liza at Marco para sa mga kabataan sa kanilang bayan. Nakita nila na marami sa mga kabataan ay nawawala ang direksyon at pangarap, kaya't nagpasya silang magtayo ng isang institusyon na magtuturo hindi lamang ng mga teknikal na kasanayan, kundi pati na rin ng mga mahahalagang aral sa buhay. Bilang mga lider ng komunidad, nais nilang magbigay ng oportunidad sa mga kabataan na magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan, kaya't nagsimula silang magtulungan sa pagtatayo ng isang paaralan na tinawag nilang Bayan ng Pag-asa. Ang paaralang ito ay magiging sentro ng pagkatuto para sa mga kabataan kung saan hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa pagkatao at pagpapakatao sila matututo. Ang mga kabataan ang kinabukasan ng bayan, sabi ni Liza sa isang pagpupulong. Kung hindi natin sila tutulungan, paano na ang susunod na henerasyon? Kaya't ito ang pagkakataon nating ibalik sa kanila ang lahat ng mga oportunidad na nawala sa atin noon. Si Marco, na naging isang eksperto sa teknolohiya at negosyo, ay nagtakda ng mga kurso at programa na magbibigay sa mga kabataan ng mga kasanayan na magagamit nila sa industriya at mga negosyo. Pinili nilang gawing sentro ng teknolohiya, pagsasaka at negosyo ang paaralan upang magbigay ng mga kasanayan na makakatulong sa kanilang pag-unlad. Ang Bayan ng Pag-asa ay hindi lamang para sa mga kabataan ng kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga kalapitbayan. Sa mga unang linggo ng klase, nagulat sila sa bilang ng mga batang gustong matuto at magsimula ng bagong buhay. Ang dating mga kabataang walang direksyon, ngayon ay mayroong mga pangarap at plano para sa kanilang kinabukasan. Habang ang paaralan ay patuloy na lumalago, isang malaking hamon na naman ang dumating sa kanilang komunidad. Isang malupit na bagyo ang tumama sa kanilang bayan at maraming bahay, negosyo at mga ari-arian ang nasira. Nagdulot ito ng malawakang pagkasira sa kalikasan at kabuhayan ng mga tao. Ngunit hindi nagpatinag sina Liza at Marco. Ito ang pagkakataon natin para magtulungan, sabi ni Liza, sa mga kasamahan sa komunidad. Sa mga pagsubok na ito, mas lalo tayong magkakapit-bisig. Ang buong bayan ay nagtulungan upang magsagawa
ng mga relief operations at magtulungan sa muling pagbangon. Ang mga kabataan na tinuruan nila sa paaralan ay naging aktibo sa mga relief efforts, mula sa pag-aabot ng pagkain at gamit hanggang sa pagtulong sa pagtatayo muli ng mga bahay. Sa pamamagitan ng bayanihan, nagtagumpay sila. Ang mga nasirang bahay ay muling naitayo at ang mga negosyo ay muling nabuhay. Lalong lumalim ang ugnayan ng bawat isa sa kanilang komunidad. Nakita ng mga tao kung gaano kahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa panahon ng kalamidad. Sa mga susunod na buwan, nagsimula silang magplano para sa isang mas malaking proyekto, ang pagbuo ng isang bayan ng pag-asa na magiging halimbawa para sa buong bansa. Isang modelo ng komunidad na hindi lamang umaasa sa tulong mula sa gobyerno o mga malalaking kumpanya, kundi sa sarili nilang lakas at pagkakaisa. Dahil dito, nakakita si Liza at Marco ng higit pang mga oportunidad na magbukas ng mga bagong negosyo at proyekto sa kanilang bayan. Isa sa mga pinakamahalagang proyekto na kanilang naisip ay ang pagtatayo ng isang farm-to-table na negosyo kung saan mga lokal na produkto at ani ng kanilang mga magsasaka ang magiging pangunahing bahagi ng kanilang negosyo. Nais nilang ipakita na ang mga lokal na negosyo ay may potensyal na magtagumpay at magbigay ng trabaho at kabuhayan sa mga tao. Habang ang kanilang bayan ay patuloy na umuunlad, hindi nila kinalimutan ang mga aral na kanilang natutunan mula sa nakaraan. Patuloy nilang itinuturo sa mga kabataan ang mga mahahalagang prinsipyo ng pagtutulungan, malasakit sa kapwa, at ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad. Isang hapon habang nagmamasid si Liza at Marco sa isang pagtitipon sa harap ng kanilang bagong paaralan, napansin nila ang mga batang naglalaro at nagsasaya. Hindi nila inasahan na makikita nila ang mga batang nagkakatuwaan sa lugar na tinawag nilang Bayan ng Pag-asa. Ang lugar na ito ay nagsimulang magbigay ng bagong buhay hindi lang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa buong bayan. At sa gitna ng lahat ng kanilang tagumpay, si Marco ay nagpasya na magtungo sa isang magandang tanawin sa bukirin. Doon, tinanong siya ni Liza, "Marco, anong iniisip mo?" Tumingin si Marco sa malawak na tanawin at sumagot, "Iniisip ko kung paano natin mapapalawak pa ang mga proyektong ito. Hindi pa tapos ang laban natin. Marami pang mga buhay ang kailangan nating matulungan." Ngumiti si Liza at sabay nilang tinanaw ang kanilang bayan, ang bayan na tinulungan nilang magtagumpay. At sa mga susunod na taon, ang bayan ng pag-asa ay magsisilbing simbolo ng pag-ibig, pagtutulungan at pag-asa para sa lahat. At doon nagtatapos ang isang bahagi ng kanilang kwento, ngunit ang kwento ng bayan ng pag-asa at ng dalawang magkapatid na sina Liza at Marco ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Habang ang bayan ng pag-asa ay patuloy na umuunlad, nagkaroon ng isang bagong hamon. Ang kanilang tagumpay ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga malalaking negosyo at politiko. Ang mga proyekto nila ay nagsimula ng magdulot ng takot sa mga malalaking korporasyon dahil unti-unti silang nauurong sa kanilang negosyo at market share. Dahil dito, nagsimula silang magplano ng isang malupit na hakbang upang pabagsakin ang mga inisyatiba ni Liza at Marco. Isang araw, dumating ang isang lihim na alok mula sa isang makapangyarihang negosyante na may koneksyon sa gobyerno. Ipinahayag nila kay Liza at Marco na kung aalisin nila ang kanilang mga proyekto at hindi itutuloy ang kanilang mga plano sa bayan ng pag-asa,
bibigyan nila sila ng malaking halaga ng pera at mga proyekto na mag-aangat pa sa kanilang estado. Ang alok na ito ay isang malaking pagsubok sa kanila. Ang lumaban para sa komunidad na kanilang pinaghirapan o tanggapin ang alok at magpatuloy sa isang marangyang buhay. Ngunit hindi nagdalawang isip sina Liza at Marco. Tumanggi sila sa alok na ito at nagsalita si Marco. Ang pera at kapangyarihan ay hindi ang susi sa tunay na tagumpay. Ang bayan ng Pag-asa ay hindi lamang negosyo para sa amin. Ito ay isang pagnanasa para sa pagbabago ng aming komunidad. Pati ang mga kababayan nila ay nagalit sa alok ng mga negosyante at nagsimulang magplano ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang bayan. Sa tulong ng mga kabataan at mga lokal na mga ngalakal, nagsagawa sila ng isang malawakang kilusan upang ipakita sa buong bansa na ang kanilang komunidad ay hindi matitinag ng kahit anong alok o banta. Sa harap ng matinding laban, dumating ang isang pagkakataon na nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang laban. Isang grupo ng mga kabataan mula sa mga kalapit bayan ang nagpunta sa bayan ng Pag-asa upang magbigay ng kanilang suporta. Sila ay mga kabataang nagsanay sa mga kasanayan na itinuturo sa paaralan ni Liza at Marco, at ngayon ay nagtagumpay sa paggawa ng mga lokal na negosyo at proyekto. Bayan ng Pag-asa, hindi lang sa inyo, kundi para sa lahat. Hindi lang kayo ang may pangarap na magtagumpay. Ang sigaw ng isang batang mangangalakal mula sa kabilang bayan. Ang mga kabataan na ito na naging bahagi ng kanilang mga programa ay nagsimulang magtulungan upang palawakin ang mga proyekto at negosyo sa buong rehiyon. Pinag-isa nila ang mga negosyo mula sa iba't ibang bayan na nagpatibay sa kanilang layunin ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nakita ng mga malalaking negosyo at politiko na hindi na nila kayang ipilit ang kanilang mga plano sa komunidad. Ang mga tao sa bayan ng Pag-asa ay nagkaisa at ipinakita na ang kanilang bayan ay hindi lamang isang lugar ng pag-unlad, kundi isang simbolo ng lakas at pag-asa. Ngunit hindi natapos dito. Isa pang pagsubok ang dumating. Isang malupit na kalamidad, isang malakas na lindol ang dumaan sa kanilang bayan. Maraming mga bahay, negosyo at mga ari-arian ang muling nasira at ang buong komunidad ay bumangon muli mula sa pagkakaluhod. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi nagpatinag si Liza at Marco. Wala na tayong dapat pang panghinaan ng loob, sabi ni Liza. Ang tunay na halaga ng komunidad ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagtutulungan at pagmamalasakit natin sa isa't isa. Ang komunidad ay muling nagsama-sama at sa tulong ng bayan ng Pag-asa, nagkaroon sila ng mas matibay na hakbang para muling buuin ang kanilang bayan. Hindi lamang sila nagtulungan upang magtayo ng mga bahay at negosyo, kundi nagkaroon din sila ng mga programa upang turuan ang mga tao kung paano maging resilient sa mga ganitong kalamidad, isang aral na natutunan nila mula sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang bayan ng Pag-asa ay naging isang modelo ng komunidad na hindi sumusuko sa harap ng mga pagsubok. Ang komunidad na dati ay puno ng mga taong nag-aalala at nawalan ng pag-asa ay naging isang halimbawa ng lakas, pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. Liza at Marco, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa buong bansa. Napatunayan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay
sa materyal na bagay, kundi sa lakas ng loob, pagtutulungan at sa pagmamahal sa bayan at kapwa. Isang hapon, habang nagmamasid sila sa kanilang bayan mula sa burol, natanto nilang hindi pa rin sila tapos. Simula pa lang ito, Marco, sabi ni Liza, habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na bayan ng pag-asa sa ilalim ng araw. Marami pa tayong makakamit at matutulungan. Nagkatinginan silang dalawa at pareho nilang napagtanto na ang kwento ng bayan ng pag-asa ay patuloy na magiging buhay, isang kwento ng pagtutulungan, pag-ibig at pag-asa para sa lahat. At doon, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Habang ang bayan ng pag-asa ay patuloy na umuunlad, hindi na lamang ang komunidad nila ang nakikinabang sa mga proyekto at inisyatiba. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang dako ng bansa ay nagsimulang dumayo sa bayan ng pag-asa upang matutunan ang mga mahahalagang aral sa negosyo, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Si Liza at Marco, sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, ay nanatiling mapagpakumbaba at patuloy na naglilingkod sa kanilang komunidad. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magbigay ng pangako sa bawat kabataang dumaan sa kanilang paaralan. Hindi lang tayo natututo upang magtagumpay, natututo tayo upang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa pagtutulungan ng lahat, hindi lang ang bayan nila ang umangat, pati na rin ang mga kalapit bayan at maging mga malalayong rehiyon ay nagsimulang magsanay sa mga prinsipyo ng bayan ng pag-asa. Hindi lang negosyo at teknolohiya ang tinuturo nila, kundi pati ang mga tradisyonal na kasanayan at kaalaman na minahal ng kanilang mga ninuno. Ang mga paraan ng buhay na matagal nang nakalimutan ngunit muling binuhay sa tulong ng bayan ng pag-asa. Nang dumating ang panahon ng kanilang anibersaryo, nagdaos ng isang malaking pagtitipon sa kanilang bayan, isang selebrasyon ng mga tagumpay at pag-asa. Ang buong komunidad ay nagsama-sama sa harap ng paaralan sa isang makulay na piyesta ng mga lokal na produkto, sayaw at awit. Ang mga kabataan na noon ay puno ng pangarap ay ngayon ay nagiging leader at guro na nagsusulong ng positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Liza at Marco sa harap ng kanilang mga kababayan at nagsalita. Hindi ito tungkol sa amin. Hindi rin ito tungkol sa kung anong mayroon tayo ngayon. Ito ay tungkol sa inyo na nagtiwala at sumuporta sa isang pangarap. Isang pangarap na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng liwanag at pag-asa sa ating bayan. Isang pangarap na nagsimula sa isang maliit na hakbang ngunit naging isang malaking paglalakbay. Nagningning ang mga mata ni Marco at tumingin siya kay Liza. Sa bawat pagsubok, nakita natin kung paano tayo nagtagumpay. Hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa pagmamalasakit at pagtutulungan. Ang bawat tagumpay na ito ay dahil sa bawat isa sa atin, ang mga kabataang nagbigay ng kanilang oras at lakas, ang mga magulang na patuloy na nagsisilbing gabay, at ang buong komunidad na hindi tinatanggihan ang bawat pagkakataon na magtulungan. Habang nagsasalita sila, ang mga kabataan ay nagsimulang magbigay ng mga mensahe ng pasasalamat. Ang mga magulang ay nagsimulang magplano ng mga bagong proyekto para sa kanilang mga anak. Ang mga mangangalakal ay nagsimula ng mas malalaking kooperatiba at ang bayan ng pag-asa ay naging modelo ng pag-unlad na hindi lamang para sa yaman kundi para sa kabutihang panlahat. Sa dulo ng gabi, si Liza at Marco ay umupo sa isang bench
Sa gilid ng bayan, pinagmamasdan ng mga kabataan na masaya at ang mga magulang na nagtutulungan. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nila ang kagalakan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Ang kanilang tagumpay ay nasusukat sa mga ngiti ng bawat isa sa kanilang komunidad at ang mga pangarap na nagsimula sa hirap at pagsubok ay ngayon ay naging realidad. Sigurado ka bang hindi pa tayo tapos? Tanong ni Marco kay Liza. Ngumiti si Liza at sumagot, hindi pa. Dahil ang bayan ng pag-asa ay patuloy na magiging simbolo ng pag-ibig, pagtutulungan at pag-asa para sa lahat. At habang pinagmamasdan nila ang masayang bayan, napagtanto nila na ang kwento nila, ang kwento ng dalawang magkapatid na nagsimula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, ay naging isang liwanag ng pag-asa, isang liwanag na patuloy na magbibigay gabay sa susunod na mga henerasyon. At doon, sa ilalim ng mga bituin ng bayan ng pag-asa, natapos ang kanilang kwento, ngunit ang mensahe ng kanilang buhay at pagmamahal sa bayan ay mananatiling buhay. At dito nagtatapos ang kwento ng bayan ng pag-asa. Mga ka-amazing. Isang kwento ng hirap, pagsusumikap, at tagumpay ng dalawang magkapatid na sina Liza at Marco. Isang kwento ng bayanihan, ng pagtutulungan, at ng pag-asa. Ang kanilang buhay ay patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, may liwanag na magbibigay gabay. At ang liwanag na iyon ay nagmumula sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at ang hindi pagsuko sa kabila ng lahat ng balakid. Ang aral na hatid ng kwentong ito ay simple. Hindi hadlang ang kahirapan at ang mga pagsubok sa buhay upang magtagumpay. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagmamahal, pagtutulungan, at sa mga pangarap na may malasakit sa iba. Kaya't kung may mga pangarap ka, huwag mong hayaang matabunan ng mga pagsubok. Patuloy lang at magsimula kang magtulungan sa iba. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa mo, may isang komunidad na umaasa sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-amazing. Ako po ang inyong tagapagkwento mula sa YouTube channel na Amazing AI TV Fusion at Tagalog Stories. Huwag kalimutan na mag-like, share, comment, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at pag-asa. At syempre, mag-follow din sa Amazing AI TV Fusion sa TikTok para sa mga exciting na updates at kwento. Hanggang sa muli, at lagi nating tandaan, sa bawat kwento may aral at pag-asa na naghihintay. Paalam, mga ka-amazing, at mabuhay ang bayan ng pag-asa.